Mahigit 20 maletang puno ng milyon-milyong piso ang hinatid umano sa penthouse ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang bago revelasyon ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ito na ba yung tinuturo sinasabing mga kickback at ano itong perang ito ay kanino na i-deliver? Jiggy, parte pa lang daw yan ng bilyon-bilyong piso nga daw na porsyento na ibinigay ng DPWH mula sa mga flood control projects kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa salaysay ni dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez na minsan daw nakasama sa paghahatid ng sinasabing obligasyon kay Congressman ko sa isang penthouse sa isang hotel sa Taguig, umaabot daw ng hanggang 20 maleta na puno ng pera ang kanilang inihahatid. Kada isang maleta may lamang 50 million pesos, kaya umaabot daw ng halos 1 bilyong piso yung kanilang raw naihatid ng isang pagkakataon pa lamang yan, Jiggy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bryce Hernandez. Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. 6 na van, hanggang 7 van ng pera. Mean, sa kabuuan, magkano bang estimate ng obligasyon talaga dito kay Congressman Zaldico? Sa mahabang salaysay kanina sa pagdinig ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinasabi niya, Jiggy, from 2022 to 2025 alone, nasa mahigit 400 flood control projects daw ang napababa ni Congressman ko sa First Engineering District pa lang yan ng Bulacan, at nagkakahalaga daw yan ng mahigit 35 billion pesos. Ano ang kapalit? Humingi daw ng porsyento na 20 to 25% na cut si Congressman ko mula dyan sa amount na yan. So kung susumahin mo from more than 35 billion pesos, to be sure hindi ako magkamali, 8.75 million pesos. Paano yan ipinasok? Ang kwento ni Engineer Hernandez, ipinasok daw yung mga pondo at yung mga proyekto na yan, una, sa National Expenditures Program. Ito yung unang level ng pondo na bago pa siya sa atin yan o bago pa i-hear ng Kamara at Senado. So sa NEP. Pangalawa daw, doon sa BICAM. Ito na yung pag nire-reconcile yung versions ng budget ng Kamara at Senado. And then pangatlo, doon sa unprogrammed appropriations. Sa katunayan nga daw, Jiggy, siguro ipapalabas ngayon dyan sa atin, naalala mo sa mga nakaraan kong live report sa iyo, nagpakita tayo ng pictures, inilabas din yan ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na punong-puno ng pera yung isang lamesa. Inamin ngayon ni Engineer Alcantara na yung pera daw na yon, yung isa yung puno yung lamesa, yung isa yung puno yung billiards table, lahat daw yon ay hinihanda nila para kay Congressman ko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Hernandez. Ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance. Jiggy, correct ko lang, I'm sorry. Yung statement na yon ay kay Engineer Alcantara. Anyway, dagdag pa ni Engineer Alcantara sa kanyang pahayag at nilagdaang salaysay na ipinresenta niya sa Senado, Jiggy, siya raw mismo ang naghahatid ng porsyento para di umano kay Congressman ko, minsan daw sa isang hotel at kadalasan daw ay sa bahay nito sa isang exclusive subdivision sa Pasig City, Jiggy. At 8 billion mahigit yung kickback sa computation nila. Pero kumbaga parang yung credibility doon sa pagkukwento nitong si Alcantara, naituro niya kung saan yung Valle Verde 6 na subdivision na tinitirahan nitong si Zaldico.
At may mga bago bang pangalan din na dinawit si Alcantara sa mga nakakuha ng kickback? Yes, dagdagan ko lang yung sinabi mo, Jiki. Oo, kanina nung nagsasalita siya sa Senado, sinabi niya pa yung direction papunta doon sa bahay kung saan liliko, kaliwa, kanan. So, sinasabi niya, gano'n niya ka-memorized yung bahay daw ni Congressman Zaldico kung saan madalas daw siyang naghahatid nung porsyento o nung kickback nga na sinasabi niya para sa kongresista. Samantala, idinawit din ni Engineer Alcantara ngayong araw na ito si dating Senador Bong Revilla, gayon din si dating DPWH o nag-retire na DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Una, yung kay dating Senador Bong Revilla, may sinasabi daw si Yusek Bernardo na 300 million pesos worth of flood control projects na itinuturo na sa pondo raw ni dating Senador Bong Revilla kinuha yan at umabot daw, inutusan daw si Alcantara ni Yusek Bernardo na bigyan ng tulong. Kaya ang sabi ni Alcantara, imbis na 25% lang sa proponent, ginawa daw niyang 30% yung binigay kay dating Senador Revilla, pantulong daw sa kanyang kampanya kasi 2024 yan at tumakbo siya, di ba, bilang senador. And then, yung pagkakadawit niya kay Yusek Bernardo, nagpababa din daw ng milyon-milyon o umaabot din ng bilyong piso ng pondo para sa mga flood control projects. Itong si Yusek Bernardo, basta nga daw ang kapalit ay 20 to 25% na kickback para sa kung sino man yung proponent. Muli ring binanggit ni Engineer Alcantara yung mga pangalan nila Senators Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, pero pagilinaw niya, wala siyang personal na interaction dun sa dalawang senador na yan. Samantala, Jiggy, dahil sa pagkakasangkot nga sa mga maanomalyang flood control projects na yan at sa bigat din talaga nung akusasyon na laman nung salaysay ni Engineer Alcantara ngayong araw na to, pinayagan siyang pansamantalang lumabas ng Senado, pumunta ng DOJ, personal siyang sinamahan ni Secretary Boyeng Remulla para i-validate yung kanyang claims. Pagkatapos niyan, nag-report si Secretary Remulla sa Blue Ribbon Committee at ang NBI na raw ang mangunguna para kasuhan yung mga sumusunod. Basahin ko para sure lang ako, Jiggy. Yung ipakakasuhan daw ng NBI ay sila Engineer Alcantara, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, Congressman Zaldico, dating DPWH Yusek Bernardo at dating Congressman Mitch Cahayon. Ano yung mga ikakaso? Posible silang humarap sa indirect bribery at malversation of public funds. Sabi rin ni Secretary Remulla ay inumpisahan na yung pag-freeze sa kanilang bank accounts bagamat hinihintay pa yung anunsyo mula mismo sa AMLAC. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.